Tayo po muli ay tutunghayin ng ating pong pagbasa. Hangin natin ang ating pong pagbasa sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang kabanata po ay 11, mga talatang 20 hanggang 24. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga Tiro at Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit. Ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Ito po ay mayroon pong pagbibigay babala ng ating Panginoon sa mga lugar na kung saan gumawa siya ng mga himala't kababalaghan. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi sila naniwala, hindi sila nagsisi, hindi sila tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kaya't mayroon pong nakaambang parusa, panganib para sa kanila dahil sa hindi nila pagtalikod sa kanilang kasalanan. Yun ay sabi ng ating Panginoon, mga kataga dito sa ating pagbasa. Makikita natin ang labis na pagkadismaya ni Jesus sa mga bayang ito matapos niyang gawin ang napakaraming himala at kababalaghan ay hindi pa rin nagbagong buhay ang mga taga rito. Maaring ito po ay kaganapan din sa ating buhay. Maraming ginagawang kababalaghan ang Diyos sa ating buhay. Pagtulong ang Diyos sa ating buhay. Pagpapagaling sa karamdaman ang ating Diyos sa ating mga buhay. Pagliligtas sa mga miyembro ng ating pamilya. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, wala tayong ipinapakitang pagbabago. Kaya pagdating ng panahon, mayroon pong nakaambang parusa at paghatol ang ating Panginoon. Kaya ang panawagan ng kanyang mga salita at ng kanyang pangangaral ay ang pagbabago ng buhay. Minsan talaga sa buhay, may mga taong mahirap magbago ng isip o ng ugali. Kahit na ilang paliwanag o pag-aaral pa ang ibigay, sadyang matigas ang kanilang puso. Hindi sila magbabago ng ugali. Sa mga ganitong tao, sukdulan na ang paalala ni Jesus. Mabigat ang ipaparusa sa iyo. Babala po yun eh. Pahiwatig ng ating Panginoon eh. Pagkadismaya, sabi nga sa ating pagbasa ng ating Panginoon, sa mga bayang ginawa niya ng himala na hindi nagbalik loob sa ating Diyos. Hindi tayo tinatakot ng Panginoon. Totoo naman, hindi naman tayo tinatakot kasi gumawa nga siya ng maraming kabutihan sa atin. Sinasabi niya lamang ang totoo. Madalas kasi, sa katigasan ng ating ulo at puso, sa tiyak na kapahamakan ng ating kalalagyan o kinalalagyan at paglalagyan. Mas matindi pa iyan, minsan sapagkat parusa na ang kinahihinatnan. O diba, imbis na pagkalinga, pag-aaruga, pagliligtas ng ating Panginoon, imbis na tayo niyayakap, pisan pinapalo na dahil sa katigasan ng ating ulo. Kaya habang may panahon pa, dinggin ang tawag ni Jesus na magbagong buhay. Huwag na nating hintayin ang parusa o ano pa mang kapahamakang maaaring dumating. That's awesome! Minsan kasi ang tao, nagbabago lang ng isip, lumalapit lang sa Diyos kapag nakakaranas na ng palo at pagpaparusa ng ating Panginoon. Huwag na nating hintayin yun. Habang ang Panginoon ay gumagawa ng kabutihan sa ating mga buhay, yun din yung panahon at pagkakataon para tayo magpakabuti sa kanyang harapan at maging mabuting tagasunod niya. Handa na ba tayong magbago upang hindi tayo mauwi sa kapahamakan? Tanong na ikaw po ang makasasagot.